Professor, bilang isang historian, paulit-ulit na ginugunita natin taon-taon itong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Pero para sa iba, kung mapapansin natin, parang nagiging ordinary day na lang siya. At hindi na malalim yung kahulugan. So, sa pananaw po ninyo bilang isang historian, bakit po mahalaga na taon-taon ay gunitain ito at talagang hindi mawala yung alaala ng EDSA? Well, alam nyo, DJ Chacha, Manong Ted, dahil nagiging 40 years na tayo ng EDSA People Power, sing tagal na yan nung pagpunta sa promised land ng mga Israelita. No? So, ibig sabihin, parang papunta na tayo sa history, sa historical. Oh? So, yun po yung nangyayari ngayon na parang nagiging regular na lang sa mas maraming tao, yung people power. Parang nung panahon ni Rizal, di ba? Nung panahon ng revolusyon. After the revolution, mainit pa. Di ba? Pero after some time, nagiging part na lang siya ng history. Pero actually, DJ Chacha, Manong Ted, mamayang hapon kasi, may rally. So, corruption. Parang nagkakaroon lang ng bagong buhay, panyuhay ang tawag nila dyan, no? Nagkaka-metamorphosis, nagbabagong anyo ang people power doon sa pagprotesta natin sa mga nangyayari naman sa atin sa ngayon. So hindi na lang siya paggunita, yung diwa ng EDSA buhay dahil isinasabuhay natin yung pakikialam, yung pagtindig laban sa corruption. So yun po, very positive po ako. Kahit nasabihin mong naging historical na yung EDSA, may bago siyang laban, kumbaga. Pero Professor, ano bang danger kung sakaling parang nagiging ritual na lang every year yung nagiging pag-alala natin sa EDSA at hindi talaga yung malaliman na paggunita sa tunay na diwa ng kahulugan ng people power? Dangerous yung hindi na natin palalalimin. Kasi pag naging trivial na lang yung EDSA People Power Revolution, yung lessons ng kasaysayan, yung kapag ka ikaw ay nangurakot, kapag ka ikaw ay lumabag sa karapatang pantao, kapag ikaw ay umabuso sa kapangyarihan, na ikaw ay pagbabayari ng taong bayan, no? Ay mawawala sa atin yun. At ang mangyayari dyan patuloy na magkakaroon ng corruption, di tayo matututo sa kasaysayan, at kapag ka nagkaroon ng mga ganitong mga kadiliman sa ating bayan, wala tayong inspirasyon na paghuhugutan na kaya nating labanan yung mga imposible na puwersa na malalaki. So, napakaganda na gunitain pa rin yung EDSA at yung palalimin in the sense, alam mo, ang magpapalalim lang naman ito yung sense of history. Yung mga media na katulad ninyo na nagpapakita na nagkukwento ng kasaysayan, pinapakwento sa mga historiador, naggumagawa ng mga dokumentaryo. Yan ang kayo kayo ang bagong henerasyon ang magiging tagapagkwento na ng EDSA. Kaya hindi ibig sabihin na wala tayo noon, ay wala tayong karapatan o katungkulan na magkwento ng kasaysayan natin sa mga susunod na henerasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.